Subalit, hindi rin mawawala ang ilang negatibong pinapahalagahan ng mga Pilipino sa ating lipunan, kagaya ng mga sumusunod. Una ay ang bahala na mentalidad, pangalawa ay ang crab mentalidad, ang pangatlo ay ang pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa, ang pang-apat ay ugaling gaya-gaya, ang panglima naman ay Filipino type, ang pang-anim naman ay jackpot na mentalidad, ang pang-pito ay ang pagpapahalaga sa kapalaran, ang pang-walo naman ay mananya habit, ang pang-siyam ay sobrang sensitibo, ang pang-sampu naman ay ningas kogon, ang pang-11 naman ay kakulangan ng sportsmanship, at pang-huli ay ang tsamba lang na pag-uugali. So, ang una ay ang bahala na mentalidad. Ito ay isang pananaw na umaasa sa kapalaran o pagkakataon. Kadalasan nagpapakita ng pag-asa sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan, kahit hindi ganap na pinaghahandaan ang sitwasyon. So, may iba sa ating mga Pilipino na may ganitong mentalidad. Dahil sabihin halimbawa na lamang kapag may exam, 'di ba? Sabihin na lang natin na bahala na 'yun, bahala na yung score ko na 'yun, 'di ba? May likas sa ating mga Pilipino na ganoon. Ang pangalawa naman ay ang crab mentalidad. Ano nga ba ang crab mentalidad? Isang negatibong ugali kung saan ang tao ay nagiging hadlang sa tagumpay ng iba, katulad ng mga alimango na hinihila pababa ang kanilang kapwa kapag umaakyat. So may mga iba sa atin, 'di ba, na merong ganitong ugali. Pag nakita lang nila na umangat sa buhay ang isang kaibigan o kamag-anak, ay sinasabihan na nila ito ng masama na, kaysa daw ang taong yan ay umangat lang dahil nakapag-asawa ng ano, ganyan. 'Di ba? Ang iba sa mga Pilipino ay ganun, pero hindi yan mabuting ugali, kaya dapat iwasan natin ang ganyang pag-uugali. Ang pangalawa naman ay ang pagtangkilik sa produkto ng ibang bansa. Mas pinipili o tinatangkilik ang mga banyagang produkto kaysa sariling gawang lokal, na magdudulot ng pagbaba ng suporta sa sariling ekonomiya. Okay lang naman na magtangkilik ka ng produkto ng iba, ngunit dapat tangkilikin pa rin natin ang sariling atin, dahil atin itong kultura, kaya dapat natin itong pagyamanin. Ang pang-apat naman ay ang ugaling gaya-gaya. So ano nga ba ito, ugaling gaya-gaya? Pagkopya o pagsunod sa ginagawa ng iba, kadalasang walang sariling orihinalidad o dahilan maliban sa pagsabay sa uso. Mayroon talagang ganitong mga Pilipino o ugali ng mga tao na gaya-gaya. Katulad na lamang kapag may uso, kahit hindi naman afford o hindi naman kayang bilhin, ay ginagawan talaga ng paraan upang mabili nila ito. Ngunit hindi ito mabuting pag-uugali, kaya dapat natin itong iwasan. Okay lang naman na sumunod sa uso, di ba? Kaysa naman ma-late ka, ngunit hindi pa rin ito mabuti. Kung kaya naman sa budget, why not bilhin ang mga gusto o mga uso? Pero kapag walang budget, mangungutang na lang upang magkaroon ka ng ganyan. Yan ay hindi magandang pag-uugali, kaya dapat iwasan natin ang ganyan. Ang panglima naman ay ang Filipino time. So may iba dyan na alam kung ano ang Filipino time. So ang ibig sabihin ng Filipino time ay ang isang negatibong pananaw sa oras, kung saan madalas na nahuhuli o hindi sumusunod sa tamang oras ang tao sa mga usapan o tinapan. So ano nga ba itong Filipino time? Likas na sa ating mga Pilipino ang ganitong pag-uugali, ang Filipino time. Katulad na lang ng mga may okasyon, 'di ba? Sasabihin natin na 5 PM ang call time, ngunit dumadating ang mga bisita ng 6 or 7 PM. Katulad na lang sa eskwelahan, kapag may practice, sabi ng leader na dapat alas 4 ng hapon ay nandoon na sila, ngunit ang iba ay dumadating ng mga 5 PM. Kaya nga, 'di ba? Tinatawag itong Filipino time dahil tayong mga Pilipino ay may ganitong mga pag-uugali. So ang sumunod naman ay jackpot na mentalidad. So ano nga ba yung jackpot, 'di ba?
isang pananaw na umaasa lamang sa biglaang swerte o panalo sa halip na magsikap o magtrabaho upang makamit ang tagumpay. So ang iba sa atin ay 'di ba, umaasa na lang na mananalo ako ng loto, yayaman ako, taya lang ako ng taya, yayaman din ako. Ngunit hindi naman nagsikap. Kailangan sa atin upang guminhawa ang ating buhay, dapat hindi lang tayo aasa sa jackpot. Dapat magsikap din tayo dahil sa huli, tayo din naman ang makikinabang doon. Dahil kung aasa lang tayo sa jackpot, kung hindi naman natin yon, kung hindi naman para sa atin ang swerte. So, aasa na lang tayo, wala tayong ginagawa. So, dapat may gagawin talaga tayo upang magkaroon ng kaginhawaan ang ating buhay. So, ang sumunod naman ay ang pagpapahalaga sa kapalaran. So, ano nga ba ito? Paniniwalaan ang tagumpay o kabiguan ng isang tao ay nakaasa sa itinakdang tadhana kaysa sariling pagsisikap o pagkilos. So, paniniwalang tagumpay o kabiguan, sasabihin na lang ng iba na tadhana na ito sa akin, na ito na ang aking kapalaran. Ngunit ikaw ang gumagawa ng iyong kapalaran. Kapag hindi ka nagsikap, maaaring ikaw ay hindi ka magsikap, ay maaaring hindi ka guminhawa. Pero kapag ikaw ay nagsikap, so syempre giginhawa ang iyong buhay, 'di ba? Kagaya na lang ng iba na dahil ganyan ang kanyang buhay, kapalaran niya yan, yung iba kapalaran niya dahil yan na yung nasa sa kapalaran niya, na ganyan na talaga ang buhay niya. Ngunit hindi iyon totoo, dahil ikaw ang gumagawa ng iyong sariling kapalaran. Dapat kang magsikap upang sa huli ay ikaw rin naman ang makikinabang. So ang sumunod naman ay manyanya habit. So ano nga ba ito? Ang iba ay hindi alam ito, ngunit ang iba ay alam naman ito. Ang manyanya habit ay ang pagpapaliban ng gawain sa susunod na araw o pagkakataon na naging sanhi ng pagkaantala ng mga layunin. So ang isang halimbawa nito ay ang estudyante. So tayo mga estudyante ay meron tayong ganitong habit o pag-uugali. 'Di ba? Kapag may ipinapagawa ang guro, sasabihin na lang natin na bukas ko na lang ito gagawin dahil sa susunod pa naman ito ipapasa. Ngunit mali ito, sapagkat dapat meron kang time management. Kung may oras na wala namang silbi yung ginagawa, dapat gawin mo kung ano ang mga dapat mong gawin, lalo na sa eskwelahan. Dahil kapag ikaw ay nahuli sa pagpasa ng mga gawain, magiging sanhi ito na pagkaantala ng iyong mga gawain. Magiging sanhi ito na ikaw ay babagsak sa iyong asignatura. Kaya dapat walang bahala ang mga gawain. Dapat kung may gawain, dapat gawin mo na ito kapag may oras kang mataas. Dahil kapag wala ka ng oras, ikaw ay magka-cramming. So ang cramming ay sa Gen Z, ang cramming ay mag-aapura ka na dahil may ipapasa ka, ganun, na dapat ngayong gabi, bukas, halimbawa na lang ngayong gabi, ngayon ka magka-cram dahil bukas na ipapasa ang iyong mga gawain. So syempre, hindi na maayos ang iyong ginagawa. Makakapasa ka, ngunit hindi na ito maayos, kaya iwasan ang ganyang mentalidad. So ang susunod naman ay sobrang sensitibo. So ano nga ba ang sobrang sensitibo? Pagiging labis na maramdamin o madaling maapektuhan ng kritisismo o komento mula sa iba. So may mga ganyang ugali talaga tayo, 'di ba, na may sobrang sensitibo. Pero dapat kapag alam natin na ang taong iyan ay sobrang sensitibo, wag na lang natin silang pagsabihan ng mga masasamang salita. Kung hindi naman natin sila ka-humor, dapat na tayo na lang ang umintindi sa ganyang pag-uugali nila, dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan sa buhay, kung may mga problema ba sila, dahil ganyan sila. So tayo, intindihin na lang natin ang ganyang mga tao. So ang sumunod naman, ang pang-10 ay ang ningas kugon.
So, bago ang salita ito para sa iba. So, ano nga ba ang ningas kogon? Ito ay ang pag-uugali na pagiging masigasig lamang sa simula na gawain, ngunit mawawala ng interes o determinasyon sa kalaunan. So, ang iba dito ay mawawala ng interes, halimbawa na lamang kapag may ginagawa ka. So, syempre sa una ay eh, ah, energetic ka pa na gawin iyon. Pero pag inabutan ka na ng wala na akong interes, parang hindi ko nagagawin ito, bahala na kung ano ang kalalabasan nito. Ang ganyang habit ay ang ibig sabihin ito ay sa una ka lang may interes. Ngunit sa huli kapag ikaw ay wala nang interes sa ganyang bagay, walang bahala mo na lang. Ito ay iwasan natin sapagkat ito ay hindi mabuting mentalidad. Dapat kung ano ang iyong nasimulan, dapat kung sa huli, dapat may interest ka pa rin o gusto mo pa rin ang iyong ginagawa, dapat may energy ka pa rin na gawin ito at wag mo itong ipagwalang bahala. Ang sumunod naman ay ang kakulangan sa sportsmanship. So ano nga ba ito? Pagkakakalala o hindi pagtanggap sa pagkatalo ng maayos. Pati na rin ang kakulangan sa pagpapakita ng respeto sa mga kalaban o laro. So ito ay ang nabibilang ang mga laro, katulad na lamang ng basketball, volleyball. So, kung ikaw ay natalo sa laro, dapat huwag mong isisi sa iyong kalaban ang iyong pagkatalo. Kung sa susunod ay dapat pagbutihin nyo pa ang laro, hindi yung makikipag-away ka pa dahil ikaw ay natalo. Dapat magkakaroon pa rin ng sportsmanship sa bawat grupo. Kailangan na kapag ikaw ay natalo, dapat tanggapin mo ang iyong pagkatalo at huwag mong isisi sa iba na ikaw ay natalo. Dahil sa susunod, baka sa susunod ay kayo naman ang mananalo. Hindi natin alam na kapag sa susunod ay nagsikap ka at ginawa mo talaga ang iyong best, ay kayo ang mananalo. So dapat huwag isisi sa iba ang pagkatalo. Naintindihan ba? Mabuti naman kung naintindihan nyo. So ang sumunod naman, ang panghuli ay ang tsamba lang ang pag-uugali. So ano nga ba ito? Tsamba. So ang tsambang pag-uugali ay paniniwalang ang tagumpay o magandang resulta ay nagmula lamang sa swerte, sa halip na pagsisikap o kakayahan. So may iba sa ating mga Pilipino na kapag ang tao ay nanalo sa laro o sa anong larangan man yan, sasabihin ng iba na tsamba lang yan, swerte lang ang taong yan. Ngunit hindi natin alam na ang taong yan ay nagsumikap para siya ay manalo. Huwag nating sabihin na swerte lang yan dahil nagkaroon siya ng ganyan, o swerte lang yan sa laro, yung batang yan ay swerte lang sa laro. Hindi natin dapat sabihin yan dahil hindi natin alam kung ano ang hirap na kanyang pinagdaanan upang marating niya ang tuktok ng tagumpay. So may naintindihan ba kayo sa aking paksang itinalakay ngayon? Kung ganun ay dito ko lang tatapusin ang aking paksa, sapagkat sana'y may naintindihan kayo sa aking mga isinasalaysay o sa aking mga sinasabi, dahil babaunin natin ito sa susunod pang henerasyon sa ating buhay. Yun lamang at maraming salamat.